May buntag sa tanan. May pinitong buntag. May buntag sa iyong siguran na katubo kagabi aron sa pagkabuntag. Andam na ta aron sa pagdaig ng pagsimba sa tupoy ng Diyos. Sa ibigin ang tanan, andam na sa mga kasing-kasing muman sa itong pagsimba, pag-awit sa mga lutol, karon ato na sa ta sa pagminaw sa pulong sa Diyos karon pagtago. O sa katong mga kaubanan na ito, mga eksuran na Kristo nga nagsubaybay kaya sa online. Padayon sa pagsubaybay sa pagkakaon ng namuman ang itong service o kanyang nga mensahe o ato sa una nga pagpapalikon ang mensahe sa naging Biblo na diskutan sa itong senior pastor po. Sa mga naging o sa mga naging gabi ko nag-isgot kita, walang sugod kita sa series diha sa Book of Galatians. Nag-isulat ni Pablo ngadto sa mga taga-Galacia diha sa una niyang journey o mission journey sa iyang ministry nga diha sa pagsugod sa Antioch. So siya nag-ministry nasugod sa Antioch, hindi na mapakita ang mga padiri. Nagsugod sa Antioch, nagdoon sa Cyprus, sa kay Bangka, kunya napot sa dito, ato sa Galacia. Dito na dito ang Lystra, ang Derbe, ang mga gitawag na sa mga kasimbahanan sa Southern Galicia. Nagibasa na ito sa pagkakaging linggo, may tungkol sa background and overview sa missionary journey o first missionary journey ni Paul. Kung makita niyo sa mapa na diha, ang isulit niya Antioch, dito sa Cyprus, dito sa Persia, kanang pag-pilihan diha nga province, kanang naka-caps lang o naka-capitalize dato kanan mo na ang probinsya, yan ang lugar. Kung kanang na ay dati diha, for example, kaning Antioch, kanang Derbe, mo na ang syudad sa mga probinsya. So si Pablo iabot dito sa Antioch, sa Iconium, sa Lystra, sa Derbe. So pag-abot niya sa Derbe, ibalik na sa siya agi. So mo na yung first missionary journey ni Paul. O dito, himamat niya ang mga taga-Galatia diha sa syudad, sa Iconium, sa Lystra, sa Derbe. Now, o ka ang modern na Galatian geographical location niya. Karon giwali isa-isa sa ni senior pastor kanato ang gospel of Christ na giwali ni Pablo kanato karon iyang isulat diha sa mga Galacia nga kini mga tao sa Galacia na naa diha sulod sa mga simbahan sa Iglesia composed of two types of people. Dunay mga Hudyo, dunay sa mga Hintil. Kung kaning mga Hudyo itong nahibalat na sila nagasunod, nagasubay yun sa balaod, sa daang, sa butan. Kung kaning mga Hintil nga mga pagtutuo, nagtuo ka lamang, o nagtuo lamang nga ang kalwasan pinaagi sa pagtuo. Mukha kini ang overview na si Moses usa ka servant under the law o siya kitagaan sa mga kabalakod o si Pablo sa mga o sa apostoles diha sa Gracia. Meaning ang nagpasikat sa Moses sa iyang pagka pinili na sulod o servant ni God pinasikat diha sa balakod. Nga ang mga Hudyo musunod niini nga mga balakod. Naghangay na siya sa Leviticus. Now, si Pablo sa apostoles na pinasikat sa Gracia ng kanyang mensahe diha sa bagong kasabutan. Yung diha, one apostle of Jesus Christ and God the Father. Ang iyang pagka-apostoles, tinatawag sa samahan, pinagi diha ng Kristo. Now, fast forward natin, nagturo ko mapasin ko short na itong time, naggawa ko sa slides, so kabanta rin ako ng 36 lines. So I hope
pray nga mulahok na kita, ini nga slides, o ini nga mensahe, atong mahuman, kung makapture nato, makuha na mga sabta nato, ang itawag nato nga introductory part or autobiographical part or section of Paul, wherein he demonstrates his apostleship, his commission, and his message and his calling from God. So, ang history ni Pablo, iyan isa-isa diyan sa Galatians chapter 1 and 2, pagkaroon, nag-iskuta lamang sa chapter 1, remaining verses sa chapter 1, verse 11 to 24. So, mali atong diskutan ni akong senior pastor, Panginoon Domingo. And then I have to repeat this. No? Sabta ni nato, kita na sa gospel by grace alone, the full grace and all that. And then we have this wording, so on and so forth. Karon atuta sa ato ang mensahe para pupunta na ipanguluhan nato kung Paul's independency of the apostles. Now, also may ipasabot natin Paul's independency of the apostles. Found in Galatians chapter 1, verse 11 to 24. Now, ito pagkabasa natin ng versikulo, ang color white at kuha ang inyong color yellow. Galatians chapter 1, verse 11 to 24. I want you to know, brothers and sisters, that the gospel I preach is not of human origin. For you have heard of my previous way of life in Judaism, how intensely I persecuted the church of God and tried to destroy it. But when God, who set me apart from my mother's womb and called me by His grace, was pleased, I didn't go up to Jerusalem to see those who were apostles before I was, but I went to Arabia. Later, I returned to Damascus. I saw none of the other apostles, only James, the Lord's brother. Then I went to Syria and Cilicia. They all heard the report, the man who formerly persecuted us is now preaching the faith he once tried to destroy altogether, and they praised God because of me. Talagang po sa Diyos mga kamutan. Almighty God, our Heavenly Father, Lord, we thank you, Lord God, for this wonderful morning Lord God that you give us. Lord, we thank you, Lord God, for this opportunity that we can worship together, Lord, give you praise and adoration of God. And I pray, Lord, that you illumine our hearts and minds, O God. Prepare our hearts and minds, O God. As we hear, as we listen to the word, O God. Prepare our hearts, O God. We may understand the word. And I pray, Lord God, with this message, O God, we may continue to explore, we may continue to pursue you in our calling, O God, bringing the message of salvation to everyone who listens, to everyone, O God, who needs it. To everyone who needs your Savior, Lord. I pray for the God that you bless us, each and every one of us, O God. In Christ's name, we pray. Amen. Now, sa diha, sa itong ibasa pagkagani, verses 1 to 10, si Pablo nagsaysay na papunan, disagikan ang iyahang apostleship. Disagikan ang iyahang authority diha sa pagwali sa pulo sa Diyos o bisa diha sa pag-ministry niya. Now, in verses 11 to 24, he specifically presents his defense as an apostle, having that authority. Now, si Pablo nag-argue autobiographically sa mga katauhan. First, that he was an apostle before he met
met the other apostles. So nahimo si Pablo nga apostoles before siya nahimapan sa mga apostoles sama nila Pedro, ni James, ito di-mention, ibasa ko niya, o uban ng apostoles, nahimo siya ng apostoles pagpunang before siya nakahimapan. So without that commission from other apostles, he became an apostle. We'll see that Paul is independent from other apostles. First, Paul's gospel was a revelation. What does it mean? Paul certified that the gospel did not originate with man. We have read in verse 11 na ang gospel, ang maayong balita, wala nagalikan sa tao. Kunya, kedua, Paul declared that he did not receive the gospel from human or from any human source. Wala niya nadawat ang maong mensahe, ang maong evangelyo sa bisan kinsa na tao. For example, si Ananias. Si Ananias naka-witness ng siyang conversion. Pag wala siya kalubog, wala nakita niya ni Ananias ang maong gospel na ginawa ni Pablo throughout his journeys. Ikatulo, Paul's gospel was the revelation, and Paul affirmed this, that he did not receive the gospel he preached by means of some course of instruction. No, sama sa pagsibahanan sa Galatia, sa Ephesians, sa Ephesus, sa Rome, no, kanina mga Kristohanon dito na convert sila because of the missionary journeys of Paul and because of the preachings of the apostles and even on his letter. Doon ay mga instructions. There are course of instructions na ginasulti ni Pablo inawalis sa apostoles na magpo ang mensahe sa Colossae. Now, also, he received it by revelation from Jesus Christ. So we see from verse 11 na ang maong mensahe nagdiwala ni Pablo nagigikan sa pagpalaya ni Ginoong Jesucristo kanina. That was Paul's gospel by revelation. It was by revelation of the Lord Jesus Christ. Now we need to keep that in mind. Kay dito sa libro sa Galatians, nag-argue ang mga Kristohanon kung ilang gitistingan, ilang ikagagaan, ilang i-question ang authority, ang apostolship ni Pablo. This ang nakita niyong liwali, kung saan na ang liwali, kamaturan na ang liwali. Now, that's because of the people of the Jewish people there in Galatia, mainundan nga nagsulsol, nag-istorya na nag-imong perverted ang gospel. Morning, na si Pablo nagpadayag o naghatag, nag-argue o nag-depensa sa kaulingon that his authority, the gospel that he preached was given by revelation, a revelation by our Lord Jesus Christ. Second point, events before Paul's conversion. Verses 13 to 14, it says, "For you have heard of my previous way of life in Judaism, how intensely I persecuted the church of God and tried to restore it. I was advancing in Judaism beyond many of my own age among my people and was extremely zealous for the traditions of my fathers." Now, we all know the conversion, the dramatic conversion of Paul. Now, dito sa Damascus Road, dito siya sa pag-usap sa Diyos. Ang Diyos, ang Ginoong Jesucristo, nagpadayag kaniya. Pinagiso sa ka. Grabe kahayag. And Paul here recalls his previous life, yun sa niyang pag-persecute, yung intensely persecuting the Church of God and tried to destroy it. Tanawan, Paul was a fanatic persecutor. Paul was a fanatic persecutor. Now, si Pablo, sa tinawag niya siya attorney sa ilang tatong time karon Marseille.
abogado, ganyan ito. Ang abogado ay mo kasi sila prosecutor. O prosecutor, sakto ba? Prosecutor. Dapat si Pablo usag, sa iyang pagka-prosecutor, siya usag ka persecutor. Siya maglulutos sa mga istohanan, sa mga simbahanan, diha, in the Old Testament, and the New Testament, na mabasa natin, makita natin. In Acts, also it says in Acts chapter 26, verse 9 to 11, yun diha, si Pablo, and so I too was convinced that I ought to do all that was possible to oppose the name of Jesus of Nazareth, and that is just what I did in Jerusalem. On the authority of the chief priest, I put many of the Lord's people in prison, and when they were put to death, I cast my vote against them. Many a time I went from one synagogue to another to have them punished, and I tried to force them to blaspheme. I was so obsessed with persecuting them that I even hunted them down in foreign cities. Kaya si Pablo, nag-atubang siya, nasa sa tubangan ni King Herod Agrippa II, nagsaysay siya, nag-iunsa na kami adto paglutos ang mga pistohanan. No? And he was telling this because he know and he was convinced, he was persuaded that the gospel preached, that this mission that he's doing is true, it is profitable. No? Dili ko lumay kawang, gani, gusto niya i-win si King Herod Agrippa. No, nga, parang maluwas po siya. No, iyang isa-isa yun sa niya paglutos ng istohanan. At the same time, na nagsulti siya, nagsaisa sa siyang kawaligor, nagkamaturan niya pag-isulti. Kaya ang tubig ba, naglutos ko, karon ako na nagwali sa may balta. Karon ako na naglutos. So yun yung Pablo. I was advancing in Judaism beyond many of my own age among my people and was extremely zealous for the traditions of my fathers. No? Ano ang kaning kaagi ni Pablo? Ito, nang iyang gibuhat kapag lutos pakistahanan para ni sa iyang Diyos o para ni sa Diyos. No. Makumpare na ito karon. Nga naay mga tao na naglutos sa mga Kristohanon, sa mga katawan sa Diyos, kaya kung nagtubo sila na ang ilang gibuhat para na sa Diyos. When we go to the extremist side, na ibang Muslims, ang darap kung patay dito, Kristohanon, patay dito tao, kung nagtubo sila, na once kapatay sila o dili Muslim, dili, o pamilya sa Islam, and hatag sila of glory in Allah. Now, that's the extremist side. Si Pablo diri, naglutos po siya sa mga istohanan kay abi niya na iyang ibuhat para ni sa mga para ni sa Diyos na iyang ialagaran, na iyang itubuhan. Now, he said, I was advancing in Judaism, yet many of my own age among my people, and was extremely zealous for the traditions of my fathers. First, he was a fanatic persecutor. Second, he was zealous to advance si Pharisee. Kaya si Pablo sa mga sa kapari, ganahan siya na mas mula mo pag siya, may mo sa gilado, katas-asan sa mga parihan. Muna niya, zealous siya ayon sa pag-persecute, pagpawala o paglutos sa mga dili kalakip sa mga sa religion ng Judaism. Ikatulo, Paul was jealous for the traditions of his fathers. E nagtuo siya ng iyang isubay, ng iyang ituman ng mga gibuhat sa mga fathers or church fathers o mga kaparian na naggunaan niya, iyang isubay, iyang ituman, iyang sa gibuhat, nagtuo siya na sakto niya nagdala ng iyang ayah. And then, that's when Paul converted. He realized all those things naninong si Jesus Christ mismo. Siya ni Pablo, ngano ilutos mo ako? Ngano ipasagtan mo ako? Third, here are the events of Paul's conversion. From verses 15 to 16a, but when
God who set me apart from my mother's womb and called me by his grace was pleased to reveal his Son in me so that I may preach him among the Gentiles. Dunay gitawag nato diri og intervention. Gisulti ni Pablo, and word diri nga but when God who set me apart from my mother's womb, nakita nato nga dunay intervention God. But we see also here na ang Diyos doon na i-destined that Paul was predestined from his birth. He was called by God to reveal his Son, the Lord Jesus Christ, and that he might preach the gospel among the Gentile nations. Grabe, may interpretation, magbasa natin sa Romans chapter 8 verse 30. Here, Paul enumerated three things. God set him apart from birth. Okay. God set him apart from birth. And God also called Paul by his grace. Now, may itawag si Pablo din tungod kay usa sa kapari, usa sa abogado, usa pa yung posisyon, usa sa kamayang tao, dahil naglutos pa sa mabisahan ng bagping itawag sa Diyos tungod sa pinaagi sa iyang gospel. Ikatulog, Paul, God was pleased to reveal his Son in him, or in Paul. God was pleased to reveal his Son, the Lord Jesus Christ, in Paul. Wala na akong mabutan din in verse Romans chapter 8 verse 13. Ingon dito, to whom he predestined, he also called. Diba? Kaya naguna diha na verse 28. All things work together for good to those who love God, to those who are called according to his purpose. Naging sa verse 29, to be conformed to the image of his Son. Because those he predestined, he also called. Mo na sinabi ni Pablo, na mo na yung experience niya, mo na niya, wala din niya dito sa taga-Roma. Isulat na dito in Romans 8 verse 28 to 30. Karon, yung isa-isa pagbalik yan sa Galatia. And the purpose of this was that Paul might preach Jesus Christ among the Gentiles. Last, events after Paul's conversion. Verses 16b to 17. My immediate response was not to consult any human being. I did not go up to Jerusalem to see those who were apostles before I was, but I went into Arabia. Later I returned to Damascus. So mali ang nahitabo sa journey ni Pablo, o before sa journey ni after na siya na-convert, wala siya na-ditso sa yung first missionary journey. Wala. Ang sigban niya, ngayon siya, my immediate response was not to consult only any human being. I did not go up to Jerusalem to see those who were apostles before I was, but I went into Arabia. Later I returned to Damascus. So, patumatay din, Paul emphasized that he did not receive his message from men before or at the time of his conversion. Now, he affirmed that he was free from human influences afterward as well. From the preceding verses in chapter 1, verse 1 to 10, si Pablo nag-emphasize na sa kaulingon. No? Ang iyang mensahe ng wala niya dinadala, wala nagitan sa tao. Bisa nga sa time sa conversion, wala siya mawalingin ng Ananias. O bisa ka to si Stephen, itong namatay, gilutos, gibato, itong namatay. Na wala siya mawitness ito. But ingon si Pablo, ang iyang mensahe, ang iyang authority, he now affirmed that he was free from human influences paghuman niya itong tanan. Ito gibasa din niya, kung malikod, wala siya ito sa Jerusalem. I did not go up to Jerusalem to those who were apostles. Wala siya ikonsulta dito sa mga tao na inaimaman. Wala po siya padung dito sa apostoles na sa pagtungog, pamati sa Evanghelios o sa mensahe. Wala. But he went to, asa siya dito? Sa Arabia. Again, wala na ako nag-isip ko pangita sa geographical map
sa Arabia, ang Saudi Arabia sa modern geography na ito is lahit na. Ang Syria, ubos sa Syria, mga din ang Arabia. Then, as kilid diyan sa Arabia, ang Jerusalem, ang Israel, medyo ubos yan. But then, yun diyan, I didn't go up to Jerusalem, wala nang pasipot ka, babaw, nasa babaw ang Jerusalem, kaya nasa sa kilid, nasa ubos. Ang inisulti din na I didn't go up because ang Jerusalem, bukto nun siya. Ang Arabia, ikaw mata ang disyerto, no? So, patag, lower siya. Parang si Pablo, I didn't go up to Jerusalem, but I went to Arabia instead. And then, pagkuman niya, ibalik siya sa Damascus. These are events after Paul's conversion. Again, wala siya konsulta sa mga tao, sa mga Kristohanon na iyang nahimaman. Ikit sa rin kasi po, wala. Ikalawa, wala siya nito sa Jerusalem. Aron sa paghimaman o pagkikita sa mga apostoles. Asa siya nito? Nito siya sa Arabia. Therefore, Paul formed his theology not by consulting with others, but independently as he saw God's guidance. Sa pagkakaroon, sa mga magbabalik, natin ikaw po ng seminaryo, may Bible school, magical theology. Kung sa ba't may invalidate ba na siya na pwede natin dili mo eskwela? No. Siguro mo doon taog solitary place, pag sa talento, pag-istorya na sa Diyos, ang Diyos magpadayag ka na ito. No. Pwede ba na siya? O kaya acceptable ba na siya? Hindi ka na tapos eskwela. Sa theology, hindi lang ako ito, ipadayag ka sa Diyos sa Torah. Now, I will tell you, yun sa ni Pablo pagkatapon sa iyang pagkuha sa iyang theology, sa diha na siya wala man sa mundong sa Jerusalem, wala po siya magkonsulta sa mga ibang Christians, instead itong sa Arabia. Apa na form ang iyang theology, pinaagi sa pagpangita sa Diyos, diha sa giyang sa Diyos. Now, in verses 18 to 20, then after 3 years, I went up to Jerusalem not to get acquainted with Cephas. Si Cephas, pangalan si Peter, and stayed with him 15 days. I saw none of the other apostles, only James, the Lord's brother. I assure you before God that what I am writing you is no lie. So, bantayan na to. Notice this. Paul waited 3 years after his conversion to go to Jerusalem. And within the 3 years, so tulong katuig na asya sa ito? Arabia and Damascus. Yan to sa Arabia and Damascus. There he studied, there he seek the guidance of the Lord. So dito siya nakistorya agad sa Diyos dito sa nagpadayag ng Diyos kaniya o bisa kaniya found in the book of Luke ang mga butang na gina-prophesy o gina-reveal nag-isgot sa anak ng masugunong sa Kristo na analihataan sa Old Testament na si Pablo parang yan wala nag-study siya may kong Kristo Jesus ikuha na ikan pa sa daang kasabutan hangtod sa pagpadayag sa Diyos kaniya hindi yan ang iipon na naka-grabe, na naka-broad, na naka-wide ang panagpupang ang theology ni Pablo. Mga sa pagwali sa mga taga-Roma, sa mga Galatians, sa Ephesians, grabe sa kayo sa Pablo. And in fact, he wrote 1/3 of the New Testament. So, kedua, when he did go, it was to get acquainted with Peter. It was a personal visit lasting only 15 days. Now, ang pagkanto niya sa Jerusalem, wala sa ingon nga nag-ayon sa kaalam na ni Pedro, wala po sa ingon nga nagdugay sa dito, kay tungod, 15 days na sa dito. No? Wala ising nariyan, nag-eskwela Bible School, nag-ibrado 15 days. No?
pinakaluwi siguro na, I think, ay 2 years. But, ang anak niya, typical niya is 4 years. Yun, ang baby siguro. Now, si Pablo, we notice him, wala sa dito para magkatulong ka Pedro, but it is only to get acquainted with Peter. Ilan Mama ni Pedro. Ikato, there is no suggestion that Peter gave him theological instruction or apostolic endorsement for his ministry. Ako nabasok sa pagstorya, wala sa tagakin ni Pedro o theological instruction, even apostolic endorsement sa iyang pagka-apostoles o sa iyang pagka-magwawali, wala siya tagakin na. And ikaw ba, Paul met only James, the Lord's brother, a leader in church in Jerusalem. Now, ang ipamata ni Pablo, Boss James, iso ni Ginoong Jesus. Nanay ang kalubat namin na dili iso ni Jesus, anak ni Mary po, mga iso ni Maria, ina ni Jesus. No. The Bible clearly states, even in the book of Mark, that it was, I think it's James, the Lord's brother. Anak ni Joseph and Mary, kuman ni Jesus, kay Jesus may kinabuhan. So si James, ito, wag niya sa matuo ka sa mawali ni Jesus. Wag niya sa matuo ka, si Ginoong Jesus mo ang Mesiyas. Apat karon, kuman sa pagkabata ni Jesus, si James na imo na sa leader, diya sa simbahan sa Jerusalem. So napod siya iyang conversion testimony. Ika-5, Paul put himself on God, calling God to his witness that he was telling the truth. Now, itong mag-disulti man si Pablo na, lagi ka na akong mensahe, ang akong authority, ang akong apostleship sa apostoles, wala ko i-endorse nila sa ministry. So, ngayon ang mga tao, especially the Judaizers, this ang naigigan ang imuhang authority. This ang naigigan ang imuhang kani apostleship. Now, he said, sa nangibasa niya, in verse 20, God called him to be, he called God to be his witness that he was telling the truth. Nagsulti ko sino siya, it was no lie. What am I writing to you? It was no lie. Dili ipaka. Witness si God sa kabaguhan sa kuha, sa conversion sa kuha, o sa pag-reveal ni God sa kuha. Okay. Verses 21-22, then I went to Syria and Cilicia. I was personally known to the churches of Judea that are in Christ. Kasi ganyan din dito sa Syria and sa Cilicia. Kaning Syria at Cilicia, nakita na ito kanihan, katapat na ito sila. Kani sila mga probinsya. So yung siya, dito sa Syria and Cilicia, and personally unknown siya sa mga churches sa Judea na diyan ang Kristo. Why? Kasi ito po, in Galatians, in Acts chapter 9 verse 30, when the believers learned of this, they took him down to Syria and sent him off to Tarsus. So, mauli ay si Pablo, wala ay maili siya dito sa mga churches in Judea. It's because the believers nakipag, so nag-learn of this in the Sudan. In verse 13 niya, si Pablo, i-plant siya kapag yun. Muna nga, kitaka siya sa mga believers, dinala siya dito sa Syria, and then sent him off to Tarsus. Kaya ni Tarsus, muna nga tungsul sa Cilicia. Nakikita niya, nagigulong sa Syria, nagigulong sa Cilicia. And that's the reason. And then, Barnabas also went to Tarsus to look for Saul. So, muna ang ebidensya na si Pablo, wala din sa may sa mga tulis, sa mga Jewish Christian, sa mga churches sa Judea, kaya wala sa mga pangulito. Lastly, we notice that Paul was not commissioned for this ministry by the apostles. Si Pablo, wala sa commission, that's a ministry, that's a pag-ministry. Kaya ang isang apostles, wala. Ako na may isulti kaniya. And then si Pablo said, Paul could not have been under your authority or subject to your oversight because of the distance between him and Jerusalem. Now, sa po din sa ginanaw sa mga Bible scholars na wala good kasi kinitawag natin po overseeing. Wala pag-oversight sa mga apostles kaya kung layo man si Pablo sa Jerusalem. Kana bang para sa diri sa tuwa
si Senior Pastor Bo Castanes nag-oversee sa mga simbahan. Tungkol makain niya oversee kay tungkol nahartas sa Bohol. Pagkot nag-abot na dito sa kanila. Mas abot na ang punto na makataon ng communication, mawalan na ang pag-oversee. May tabo ka na, mag-iyahay na siya dito sa kanila ang mga mensahe na ginila dito, ang mga updates, kung pagkakanan, mag-doktrina, hindi mo sabihin talaga kaya wala siya pag-oversee dito sa main church. So, appear, si Pablo isang inana niyang hitabo siya. Wala pag-oversee niya sa apostles in Jerusalem because values them. Ang iyang missionary journeys, huwag din makatawang sa after that, after missionary journeys, kaya siya niya sa Jerusalem. But the first and second, wala siya. Lastly, they only heard the report. The man who formerly persecuted us is now preaching the faith he once tried to destroy, and they praise God because of me. More than ilang na yung tuman ng Pablo. Kaya nga report. Sa report? By the way, ang daily one of mga Judean Christians from the churches of Jerusalem, or Judea. They only hear the report. The man who formerly persecuted us is now preaching the faith he once tried to destroy, and they praise God because of me. The faith here includes the doctrine of justification. Kaya mo kinalipat ni Pablo. That's a Galatians 8. So, ang mga interpretation ay ito po, ang mga Jewish Christians na immature pa sila pagtuo, nagwali sila, nagsulti sila, nagtulog sila, ng kalawasang 50-50. Grasya, kundi mapoy buhat. Kanya ito, buhat pagkit sa mga Hudyo pa sila under the Judaism religion. But then, when the gospel reached them, nahimo sila, itawag sila Judeo-Christian. But then, naay mga immature kanila, mga weak pa sa ito, kamingon nga, kinahanglan magtuman din mo sa dala para nakaluwas. Wala back pa mga Pablo, isuwap niya niya sa chapters 3 and 4 in the book of Galatians that this doctrine of justification is by faith apart from circumcision or works. It is Galatians, especially i-argue ni Pablo, iyan yung ipalimpon na ang kalawasan pinagi sa grasya, hindi sa pagtuman sa kalaan. At ang isulti rin, hindi pa sa last time, pag sa atin, daily lives na patuloy ang parawas. Now, that's the report here. Because of this report, the Judeo-Christians praise God because of Paul. Now, gusto ko ba ninyo, si Pablo, na usa ka maglulutos kanito, he had this dramatic conversion. Jesus Christ revealed to him by the form of light. Si Pablo, nakasagot ng pag-ayon sa pagpadayag kang Ginoong Kristo kanina. Si Paul was a Hebrew by birth. He is a Greek by terms of college, and he was also a Roman citizen. A Greek by birth, a Hebrew by birth, Greek in terms of knowledge, and a Roman citizen. And these three cultures converge in his consciousness. When he said this to the Christians in Corinthians, it says, "For God, who said, 'Let light shine out of darkness,' has shown in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ." Now, si Pablo na usa ka Hebrew by birth, doon na say knowledge and as a student of Greece, and he has this Roman citizenship. Now,
Pagsulti niya diha sa Second Corinthians 4:6, that God who said, "Let light shine out of darkness," has shown in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God, the face of Jesus Christ. What He has in mind is the converging three cultures. For the Hebrews, the quintessential expression of God is light. That when you say God, sa mga Hebrew, light. Malay ito niya in the book of John, I am the light of the world. No? Because God, or light, represents God in the Hebrew. In Greek, when they talk about the quintessential expression of God, they say knowledge. Malay sa Greece, Gnosticism. In Roman, it was glory. When you say God, for them it is glory. So when Paul says here in 2 Corinthians 4 verse 6, "Let light shine out of darkness," has shown in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of our Lord Jesus Christ. The quintessential expression of God culminates in the person and work of our Lord Jesus Christ. Muna sa pagpadayag ni Ginoong Kristo, siyang persona o siyang buhat na sabtan pag-ayon ni Pablo, having these three converging backgrounds of cultures, the Hebrew, the Greek, and the Roman. He says, the light of God is shown in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. As a conclusion, this section, chapter 1, verse 11 to 24, helps us appreciate how convincing God's salvation on the Damascus Road was to Paul. He not only repented concerning the person of Christ, but he also received in absolutely clear revelation. Wala na siyang inunsod at nakatawag siya sa mga una. Klaro na revelasyon ng kanya in God's salvation. Both of his calling in life from then on and his message. He began to preach the gospel immediately without any authorization to do so from any leaders, from any other leaders of the church. Pinaagi nini nga itong ibasa at itong karon nasabta na ito nag-unsa how dramatically ibagpo si Pablo, na-converted si Pablo sa diyan ang Diyos nagpadayagan niya through only Damascus road. And God revealed to him his calling and his message, his charge. We too have an equally clear revelation of our calling. Matthew chapter 20, verse 19 to 20 says, memorize na niya mga missionary. Kasi yun nga sa Matthew chapter 20, verse 19 to 20. Go ye therefore, I command ye therefore, to preach the gospel throughout all nations, teaching them, baptizing them, teaching them the way of God's law, baptizing them. So, money ang mission. Nandito na ito. We too have this mission in this world. And our message in 2 Corinthians chapter 5 verse 20, it says that we are God's ambassadors in Christ. We must tell other people who have not known Christ that they need the reconciliation to God. That's what it says in 2 Corinthians chapter 5 verse 20. Now sa mga dili pa siguro sa ilang kaluwasan kinagaluhan pa sa sakit pero pa ko pa lang nabati ang akong calling pero sa mga akong calling pero sa mga akong mensahe di ay pagdadali ko diri hindi okay biographical pa ang Paul ipakita
salvation, testimonies, yung sa kapagluwas ng Diyos. But it doesn't end there. Hindi lang tama. We have this mission ng excellence and we have this message as God's ambassador in Christ. Let's pray. Father God in heaven, Holy Father, we don't understand, Lord God, how you predestined Apostle Paul, how you called him, prepared him for the greater purpose, for the greater mission of God, that it reached unto us, the Gentile people. Father God, thank you for the mission of Paul and the message he bears as God's ambassador. And also we make it encourage, Lord God, to preach the message, the good news, the gospel of salvation. Father God, it doesn't matter, O Lord, if dugay kami sa simbahan, if dugay kami diyan sa pagtuo, pag wala din pagtuo. What matters, O God, is that we consistently seek you. And in that seeking, O God, we also preach the gospel. We also deliver your message, O God. And in the pursuit of you, Lord, we may enjoy this, God. We may have this passion, Lord, to tell other people that salvation is freely given and it was paid by our Lord Jesus Christ. No need for works, no need pero sa uban ng mga buluhaton, mga ayaw buhat with regards to salvation, but it is only by your grace. Father God, help us to remember, help us to always have this in mind, O God, our calling and our message. We must preach, we must live our lives according to your purpose, that people might see Christ in us. And all of this, O God, it is only possible by your grace, mercy, love, confidence, and the gratitude and your attributes. Help us in Jesus' name. We pray. Amen.